Live, live, live. Day Murphy, Day. Hi, good evening LPTs. Hindi ako inaantok kaya gusto kong magpa-drill na lamang. Charger sa laptop, Day. Palihog ko, Day. Hi, good evening, good evening, good evening. Ayan. While uploading yung live kanina kasi mahaba-haba yon, nagla-live na lang ako. Day, i-charge mo yun. Isang napakagandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Oh, tulog na ba kayo? Pagod na ba kayo? Ako hindi pa. Dagdagan natin ang kaalaman nyo. Kanina, tingnan natin kung may ma-retain ba kayo. Teka lang ha, kasi agay. Okay na? Ayan. Hi, good evening, good evening. O sige, tag your friends, mention your friends. Sir Melvin po ang magtuturo po ako for at least 1 hour lang siguro or 40 minutes. Okay na yan, makarami na tayo niyan. So, napakagandang gabi po sa inyo lahat. Sir Melvin here. Tingnan natin kung may gising pa ba, may mga nag-aaral pa ba. Hi, ayan. Oh, napanood niyo ba yung live kanina? Kumusta ang preparations ninyo? I hope marami-rami na kayong alam, marami-rami na kayong baon sa board examination niyo. Ayan, nagre-review pa rin kanina. Okay. Ayan, magaling. Bawal makatulog, 50 days na lamang po board examination niyo na. So, bawas-bawasan ang tulog. Kung 9 hours yung tulog mo, gawin mo lamang pong 7. Ayos lang naman yung 7 actually 'no, na makatulog ka at least kasi hindi naman po 'yan forever. Pagkatapos ng board examination balik ka naman agad sa iyong normal days. So itodo mo na ngayon kasi hindi po normal ang mga araw na, nagpe-prepare ka. Dapat iba ang araw na 'to, dapat mas intense yung approach mo sa, pagsisimula ng araw mo at bago ka matulog dapat nakapag-aral ka rin. Laban pa 'ta. Sabi nila, "Laban pa ba 'to sa dilat pa ba?" Okay, ayan. Of course, huwag kayong mapagod 'no, bawal mapagod dahil may pangarap kayong dapat tuparin ngayong March 17. So, kapag may pangarap po na gusto talagang maabot, abay huwag pong kalimutan na, magsipag 'no. Baka kasi sa February 'no, biglang tamarin ka kasi may ka-date ka. Naku, yang mga ka-date na 'yan dapat nagpapa-drill lang 'yan, eh. Oo, so bawal mapagod muna, bawal matulog. O habang 'di pa ako tulog, 'wag ka rin muna matulog 'no? Oath taking namin bukas sir, ayan. Shoutout sa mga mag-o-oath taking bukas 'no? And by the way sa mga lahat po na pumasa at nag-oath taking na, congratulations and yeah, masayang-masaya tayo na natulungan natin ang, bawat isa 'no, sa pangarap na hinangad ninyo 'no, for almost 5 months na preparation natin dito sa channel. Nagbunga din lahat 'no, nagbunga ang lahat ng inyong mga paghihirap at pagsisikap. Ang mga walang tulugan days ay nagbunga ng maganda, 'yan. Kami na ang sunod mag-oath taking, abay oo naman. Oo 'no, hindi po puwede na, babalik ka pa sa September. Wait, tanungin lang kita, kaka-tune in mo lang pala 'di ba? Kasi late ka 'no, kanina hindi mo napanood yung live kanina. So, let's go, ako na muna. O teachers, gusto mo bang mag-review pa sa'kin this September? Look at me, come on. Gusto mo ba mag-review pa sa'kin this September? Oh, laki ng hindi mo, nag-aaral ka ba? Oh, wala ka bang ka-date ngayon sa February 14? Gawin mo akong ka-date, so wag muna 'no, pigilin mo muna, ayan. Hayaan mong maging tigang ka muna sa araw na 'yan, pangarap muna, okay? Ayan. Hi Ma'am Daisy. Oh, parang kilala ko 'tong apelyidong 'to. LPT na because of you sir. Thank you so much from Bantayan Island. Hello sa mga taga Bantayan, one of these days punta ako diyan, kita tayo diyan. Sige drill na tayo, ayan, drill tayo. Sige, mabilisan lang, hindi ito PowerPoint, no? Random lang tayo ng mga items sa PDF. Gusto ko kasi mag-lecture eh, na-miss ko mag-lecture eh, no? Sa dami ng mga lecturer na pwede kong ma-invite, ako, aba, parang
Nawalan ako ng ano, nawalan ako ng tawag dito, time slot 'no, na sila na lang lagi. So, puwede ba ako naman? Oh, ako naman, 'di ba? At least maka 20 items tayo, ayos na 'yan. And hello sa mga bagong followers natin, tag your friends, mention your friends. Okay. When ang final coaching? Ang final coaching, sasabihin ko ba dito? Okay, ang final coaching ko will be on March 4 to 8. So, gagawin kong 4 na araw ang Gen-Ed at Prof-Ed. 'Di makakatakas sa atin ang Gen-Ed at Prof-Ed, gagawin natin lahat diyan. So kung ikaw gusto mong mag-join, i-message mo lang 'tong page. Huwag maniwala sa mga fake pages. Do not support fake pages, okay? Eto lamang po ang page ko, etong Melvin Osabel Buracho. If you wish to join the final drills, final coaching, Gen-Ed and Prof-Ed ang akin, tapos meron tayong coaches for majorship. You just click, join na po, no? The most affordable yet quality is guaranteed. Tandaan niyo po 'yan, marami na, 8 seasons na tayo ngayon. Yung kaka-lecture lang si Teacher Angel, ayan. Isa sa product natin 'yon, Alagang Sir Melvin, Tatak Sir Melvin, and Top Notcher. Let's go! First item agad tayo, no? Para makarami tayo. Tag your friends, mention your friends, tulungan niyo siya para buo yung saya mo pagdating ng results. Kasi sinabi mo sa kanya na manood ka kay Sir Melvin. Kapag hindi siya manood, wala na pong cargo de konsensya kasi po sinabi mo. At least pag pumasa ka, buo yung saya mo. Okay? Kung bumagsak siya, sana hindi, no? Pero pag bumagsak siya, okay lang kasi sinabi mo naman na manood ka kay Sir Melvin. Depende na po yan sa kanya kung mag-heed siya sa call na manood ka. Na manood siya. At least sinabi mo. Huwag mong itago sa kaibigan mo kasi maraming nagsasabi sa akin, "Sir, ngayon lang kita nakilala dahil hindi sinabi ng kaibigan ko na meron palang Sir Melvin na lectures." So, sabihin mo na sa kaibigan mo, no? Huwag mo na siyang anong tawag diyan, wag mo nang ilihim ang panunood mo sa drills natin kasi ang dami niyo, 'di ba? Patingin nga ng mga nag-self-review dito, patingin nga ng mga nag-self-review, sabihin mo, "Alagang Sir Melvin." Ayan, "Alagang Sir Melvin sa 2024." Patingin nga, "Alagang Sir Melvin sa 2024." Patingin kung sino yung alagang Sir Melvin sa ating 3,000 people na nanonood. Patingin, patingin. Ayan, marami sila. Alagang Sir Melvin, okay. So, ibig sabihin mga self-review ang mga taong bayan na 'to. Ayan, so sisiguraduhin natin na hindi kayo mapariwara sa board examination na 'to. Okay, ayan. Hindi kayo inferior, 'no? Bear in mind, kaya natin 'to. Kasama niyo ko sa lakbay na inyo pong tinatahak ngayon. Dapat magsipag lang talaga sa panunood ng drills, sumasakay sa jeep, office, may break time, naglalaba, nagluluto, namamalansya. Kahit sa CR, yung iba dinadala yung ating drills. Naku naman, 'wag mahulog yung ano mo, yung cellphone mo sa bowl. Naku naman po, 'wag na sa CR, 'no? Baka mabasa ang iyong phone, 'no? Kahit ano na po yung ginagawa niyo sa bahay, 'wag lang dun sa CR kasi naku, kahit anong weird places na lamang yung dinadalhan niyo sa akin. 'No? So, 'wag sa CR kasi maraming nagsasabi, "Sir, napalitan yung cellphone ko kasi nabasa." Oh, yan. Ang daming alagang Sir Melvin, ayan, let's go. Kahit naliligo. Ayan. Meron isa na sumakay siya sa jeep, napicturan niya yung katabi niya, nanonood sa drill. Sabi niya, "Sir, oh, tingnan mo yung epekto mo, 'no? Kahit saan na lang nakikita yung mukha mo." Okay lang yan sa jeep, pero 'wag niyo masyadong ibalandra kasi po may mga snatcher, 'no? Kahit sa CR, oh, ito nagsi-CR, nagdi-drills, naku. Ah, oh, 'di ba? Ayan, oh, oh, nagsi-CR daw siya, nagdi-drill, no, 'wag na po, itigil niyo 'yan. Okay, pero alam niyo ba, mas marami tayong matutunan kapag nasa CR tayo, 'no? Napakatalas ng ating utak, napakabilis ng ating pag-iisip kapag nasa CR tayo. Bakit kaya gano'n? Oo, maraming gano'n, eh. Hmm? Didn't know, babalik ako dito, manonood na lang. Thank you, Sir Melvin Latpa, sir. Thank you so much po, Sir Mark Satori, na bumalik ka kahit LPT ka na.
I really appreciate po, no? Maraming salamat po sa bumabalik at nagpapasalamat. Ikaw na nanonood, babalik ka rin dito, magpapasalamat, hindi na magte-take ng board examination this September, no? Again, babalik ka dito dapat magpapasalamat, hindi magte-take. Babalik ka dito dapat mag-recommend na lamang, hindi magte-take ng board exam. Sumpa nyo yan, ha? Hiwalayan nyo na po ako this June. Okay, wag na kayo bumalik dito. Ayoko na sa pagmumukha ninyo. Ayan, si item number 1 agad tayo. Okay, anong pagbabagong morphoponeme ko ang ginagamit sa pagpapalit ng posisyon ng ponema ng isang salita? So pag sinasabi nating pagbabagong morphoponeme ko, map na may 3 P yung sinabi ko dyan, di ba? Map na may 3 P. Number 1, metathesis, asimilasyon, um, pagpapalit diin, ano pa yung iba? Paglilipat diin, pagkakaltas at pagpapalit ng ponema. Pag sinasabi nating metathesis, tandaan niyo po ang salitang um, pagpapalit ng posisyon. Nilipad, naging linipad, no? Asimilasyon naman po, asimilasyon from the word itself, asimilasyon, madunong marunong. No. Pambabae, pang lalaki, okay? Pang, pan, pang, okay? Yung mga ganyan, pagbabago na ganyan, asimilasyon yan. Yung sinabi ko kanina na madudong marunong, pagpapalit ng punema yun, okay? Pag naman po, pagpapalit ng diin, liguan, di ba? Or mga ganyan. Ano ba tong gitling? Lumalabas to sa board exam. Ang sinasabi sa board exam dyan, ano daw yung inilalapat natin sa gitna ng ika at ang bilang, sagot nyo gitling. Okay? So, rationalize natin. Sagot dito letter A. Pero etong asimilasyon na to, tandaan nyo, asimilasyon, pampang. Pagdalapi naman po, lumalabas sa board exam, yung laguhan lagi. Pinagsumikapan ang word doon. O, diba? So, kailangan nyo pa bang mag-memorize? Pinagsumikapan lamang po. Pinagsumikapan, that is laguhan. Pag sinasabi naman po natin nasa bawat kabilaan niya, sa una at sa huli, kabilaan. Pag nasa gitna, gitlapi. Pag nasa unahan, unlapi. Pag sa nasa hulihan, hulapi. Anong tawag sa kanila? Panlapi. Okay? Ang lumalabas lang lagi, laguhan. Ano ang word? Pinagsumikapan. Oh, number 2. Abilisan lang naman na drill, di ba? Nakita nyo na to noon eh. Oh, number 2. A student has an average of 76%. Ay, nako, madali lang to, no? Kahit hindi na natin to isolve, 82.5 to, tama ba? 76 times 2 and then 85 times 4. So, i-add nyo lang yung mga resulta dyan, tapos i-divide nyo kung ilan yung in-add mo. So, how many? 6. So, divide mo lang sa 6 and that will yield the correct answer. So, I think it's 82 or tama ba? 82.5? Mm. Well, again, ang proseso lang dito, may mga tanong sa board exam na babaguhin nila. So, simple as, makapag-annotate ba ako? I think hindi. Hindi, I cannot annotate. Highlight lang. Underline. Okay. Oh, walang annotation na feature. Meron ba? Wala. Okay. So, kahit madali lang to, no? Getting the average lamang to. In getting the average, you just add the given and then the sum, you add all the sum and then you divide it to the number of givens na binigay. So, say for example, 76. Ilang 76? Dalawa. Oh. 76 plus 76. 85. Ilang 85? Apat. So, 85 times 4 or 85 plus 85 plus 85 plus 85. Ang mga resulta doon, i-add mo na sila agad tapos divide by ilan yung inad mo? 6 kasi dalawa at apat. So, 6 lahat. Di ba? So, divide mo sa 6. O, letter B, tingin nyo, letter B, ikaw na po mag-solve dyan, no? Para makarami tayo. Number 3, maraming nalilito dito. What is the predominant characteristic of Eastern religion? So, pag sinasabi natin Eastern, tandaan nyo po ang salitang optimism. Again, Eastern, optimism. So, opposite to not opposite, but closely related, that is mysticism and that's Western religions. Okay? So, listen to me ha, kasi marami sa inyo, iba yung alam ninyo. Okay? So, at least, ngayon, maitama natin yan. Ano ba kasi itong mystic? No? They believe in one supreme being, and that is Christianity.
That is Judaism. That is Hinduism. Oh, so that is letter A dito. Bakit? Kasi ang mysticism, Western yan. Okay, number three, letter A. Kuha? Yan. Next. Oh, secularism. Oh, pag sinasabi nating secularism, sino yung maalala nyo dyan sa history? Tandaan nyo po ang salitang Pedro Pilaes. Ang pangalang Pedro Pilaes. Siya yung nagsimula sa secularization movement. Sino naman po ang nagpatuloy nung namatay sa lindol si Pilaes? Si Burgos, yung isa sa Gumburza. Tandaan niyo po yan ha. Sino ang nagpatuloy sa secularization movement nung namatay si Pilaes? Si Burgos, okay? Si Padre Burgos, tandaan niyo po yan. Anong resulta ng secularization movement? Cavite Mutiny. Anong resulta ng Cavite Mutiny? Namatay ang Gumburza. Anong resulta sa Gumburza? Nag-aral si Rizal. Anong resulta sa pag-aaral ni Rizal? Nabuo ang propaganda movement. Nang nabuo ang propaganda movement, sino ang triumvirate? Si Haina, si Del Pilar, at si Rizal, of course. Dahil hindi magkasundo sila sa leadership, naging daan yon para si Rizal ay gumawa ng La Liga Filipina. Okay? La Liga Filipina, the first national socio-civic organization founded by Rizal, La Liga Filipina. Nag-fail ba ang La Liga Filipina? Yes. Bakit? Dahil nahuli si Rizal 3 days after the establishment. Kailan na-establish ang La Liga Filipina? That is July 3, 1892. Okay? Pag sinasabi naman nating anong isinilang nung July 7, Katipunan. Wait, tanong sa'yo, member ba si Bonifacio sa La Liga Filipina? Sagot, yes. Okay? Sagot, yes. So, sino ang nagtayo sa Katipunan? That's Bonifacio and friends. Okay? Sila Ladislao Diwa. First president, Judato Arellano. Second president, Roman Basa. The third president, Bonifacio. Sino yung asawa ni Bonifacio? Si Goriang. O, lumalabas yun sa board examination. Diba? Chismis. Sino ang unang asawa ni Bonifacio? Si Monica. Anong resulta ng KKK? Pinatay si Rizal. Kailan pinatay si Rizal? December 30, 1896. Tama ba? Anong resulta ng pagkamatay ni Rizal? Nagkaroon ng Tejeros Convention. Anong resulta sa Tejeros Convention? Pagkamatay ni Bonifacio. Anong resulta sa pagkamatay ni Bonifacio? The Katipunan was sold to the Spaniards. At the back of that, binenta din pala tayo ng $20 million doon sa mga Amerikano. Ending, bumagsak ang revolusyon. Ganun lang ba kadali yun, sir? Yes. Kita nyo, you just have to connect one happening to the next para hindi mo siya makalimutan. Ulitin natin. Kung hindi mo pa alam yon, tapos ulitin natin, pag nalaman mo, ibig sabihin epektibo ang ating pag-aaral. Okay? Ulitin natin. Saan nagsimula? Sa secularization movement. Sinong leader? Si Pedro Pilaes. Sino nagpatuloy? Si Burgos. Anong resulta ng secularization movement? Pagka-buo ng Cavite Mutiny. Anong resulta ng Cavite Mutiny? Namatay ang Gumburza. Anong resulta ng pagkamatay ng Gumburza? Dahil nakita ni Rizal, nag-aral si Rizal. Anong resulta ng pag-aaral ni Rizal? May reform movement. Sino ang triumvirate? Haina, Del Pilar, and Rizal, of course. Dahil hindi magkasundo sa leadership, tama? Ano ang nabuo? La Liga Filipina. Nag-fail ba ang La Liga Filipina? Yes, dahil nahuli si Rizal. Saan siya pinatapon? Sa Dapitan. Kailan siya pinatapon? Sa July 14. Kailan siya dumating? July 17, di ba? O, anong resulta sa La Liga Filipina? Nabuo ang KKK. Di ba? Anong resulta sa pagkabuo ng KKK? Namatay si Rizal. Kailan namatay si Rizal? December 30, 1896. Ano yung nangyari nang mamatay si Rizal? Nagkaroon ng Tejeros Convention. Bakit nagkaroon ng Tejeros Convention? Dahil namatay si Rizal. Anong resulta ng Tejeros Convention? Namatay si Bonifacio. Anong resulta sa pagkamatay ni Bonifacio? Naebenta ang Katipunan. Okay? Installment pa yun. 400,000 yung inuna sa tropa nila Emilio Aguinaldo, no? Kapalit ng pagpunta nila doon sa Hong Kong. Tinatanong din yan sa board exam. Pumunta sa Hong Kong sila Emilio Aguinaldo. And of course, binenta tayo ng $20 million doon sa mga Amerikano, bumagsak ang revolusyon. That's how easy, no? That's how easy it is. Secularization lamang yun, pero dumating tayo doon. Sorry na. Ayan. So, punta tayo sa next item. Next item tayo, pero nawala. Ayan. Next item.
May clarifying ba daw? Classifying plants in accordance with phylogenetic consideration is based on. Sir, ang saya, ang galing. Yeah, na-miss ko kasi mag-lecture eh. So actually hindi ako prepared, no? Na-bored lang ako, wala akong magawa eh. So biglang sabi ko mag-live na lang kaya ako. O sige, let's go live, no? Ayan, classifying plants in accordance with phylogenetic consideration is based on, that is evolutionary sequence, okay? That is evolutionary sequence. Tanong sa board exam, who coined the word evolution? Who coined the word evolution? Sige nga, tingnan natin. Pang top notcher na tanong. Who coined the word evolution? Kasi, bakit sa pang top notcher? Knowledge base lang naman yan kasi malalim eh. Iilan lang sa inyo nakakaalam, siguro. Pag hindi, nasabi ko na to, siguro, pero hindi masyado, no? Again, who coined the word evolution? O, di ba? Oh, yan, sige. Yan, oh, yun yung alam nyo, di ba? So, dahil nanood ka ngayon, blessing to sa'yo. Dahil, ang sagot dyan ay ang kaibigan kong si paring Herbert. Herbert Bautista ba? Hindi. Herbert Spencer. Okay? Si Herbert Spencer po ang may gawa dyan. Okay? Si Herbert Spencer, The Survival of the Fittest. Tandaan nyo po yan. Ayos ba tayo dyan? Yan. Okay. Hi. Oh, let's go to number 5. Number 5. Oh, di ba? Naka 5 items agad tayo. Graciano Lopez Haina was the orator of the Reform Movement and the editor of that is El Filibusterismo. Sino to? Rizal. Sun inspired. Sun inspired. The Wanderer's Jew and the Count of Monte Cristo. Sino sumulat? Si Alexander Dumas, no? La Solidaridad, this is the first national social civic organization founded by Rizal. So hindi siya. La Independencia, Antonio Luna. La Frailocracia, this is gawa ito ni Del Pilar. Okay? So dahil gawa ito ni Del Pilar, ang nasa given si Haina. Ang Il Filibusterismo kay Rizal. Ang La Independencia kay Luna. Class, ang tanong si Haina. Walang related ito kay Haina maliban sa La Solidaridad. Sir, hindi ko alam yung La Solidaridad kahit hindi mo siya alam dahil alam mo yung iba, kilala mo kung saan sila associated. So, wag ka nang pumili sa alam mo. Di ba? Oh. Gusto kita makita in person. Ay, sama na Sir Jericho. Oh, bisita na dito. Gala tayo. Ayan. Ayan. Shout out to my close friend. Hi, Sir Jericho Matutino. Ayan. Gusto na makita kita in person. Diha, oy, no? I hope one day hindi na kayo busy. And by the way, congratulations nga pala sa successfully defended thesis, research paper ninyo. Ayun, magiging ma-ed na din sila. Di ba? Kay bilis ng panahon. Basta't pagpasa ng board examination, kuha agad ng master's units, no? Para at least hindi masayang yung mga oras natin. Yung panahon na tayo ay wag po i-google lahat dun sa pag-aaral ha. Dapat ilang units lang yung kunin nyo. Kasi kapag ginugol nyo po lahat dun, mauubos yung 20s ninyo na edad. Hindi pa kayo tapos, di ba? So ako, di ba? Wag niyo akong gayahin dahil tinapos ko lang yung masters ko sa 2 taon. Kasi nga po, medyo matanda na ako, no? Kasi matagal kasi ako nag-college. 4 years akong naghinto sa pag-aaral. Alam niyo ba yon? Nagtrabaho ako bilang bagger, bilang tapasero, bilang clerk, bilang salesman, bilang waiter, bilang dishwasher sa isang university. Makwento ko lang, no, para ma-inspire kayo. Alam niyo ba na ako noon ay dishwasher sa isang university? Ako ay dishwasher dyan sa University of Southern Philippines Foundation in 2012. Alam niyo ba yon? Ang sahod ko ay 50 pesos per day. Alam niyo yon? And one time, nung ako ay nag-lecture sa LET, nakasama ko yung president nila, nag-lecture din siya sa LET. It's just so touching na ang dishwasher nila noon ay naging kasabayan sa lecture. Oh, di ba? Hindi talaga natin ma-fertile ang future natin. Di ibig sabihin nandyan ka ngayon, hindi na magbabago yung buhay mo. No. No.
we will all have our moments under the sun. Yes po, James, dyan sa Salinas Drive, Lahog. Washer ako dyan. Walang nakakakilala sa akin noon dyan. 2012, yeah. At hindi ako nag-aral ng college noon. Alam nyo, tingin ko talaga wala nang bukas noon sa akin, no? Sarado na ang bukas sa akin noon. Tingin ko lang sa sarili ko kasi napaka-stagnant na ng aking ng aking development dito sa utak, no? Kasi wala learning, wala araw-araw lang 'yun, routine lang 'yun eh, naghuhugas ng pinggan, 'di ba? Pero you cannot really tell, no? You cannot really tell. And yeah, kaya kung iniisip niyo kung sino si Sir Melvin, ako ay simpleng tao lamang po na tumutulong sa inyo. Do not treat me as somebody na ah, tingin niyo sa iba kung ano, no? Wala. Isang simpleng tao lang po akong tumutulong sa inyo. Treat me like everybody else. Okay? Galing po ako sa yung pinakababa sa lipunan, kung alam niyo lang. Yeah. Minsan ako natulog sa flyover dyan sa Fuente. Oh, naiyak ako. Yeah. Kasi ayoko talaga umuwi dito sa amin noon. Kasi alam ko babalik ako sa pagiging tapasero and napaka unfortunate, no? Hindi ko dinidegrade yung mga tapasero diyan dahil diyan ako galing. Pero ang problema lang is ang sahod nila na parang binuraot na lahat, no? So, ayoko talaga umuwi kaya hindi ako sumuko dun sa siyudad para makahanap ng trabaho. Buti na lang natanggap ako dun sa canteen bilang isang dishwasher, naging waiter ako diyan sa Juven's Grill. Ayan, promotion ba 'to? Ayan. Tapos naging ano ako, naging bagger ako diyan sa Metro, sa mga Gaisano, Stockman, 'di ba? Lahat ng trabaho kaya niyong magitin, naging construction worker, yung mason. Kaya itong bahay ko, ako gumawa, 'no? Ako nag-finishing, 'di ba? Ang buhay tinuruan ako kung paano mag-survive, kung paano matutunan ang sometimes hindi na natin pinagtuunan ng pansin dahil tingin natin, teacher na ako eh, wag na yon. No, you cannot teach what you do not have. And everything that I am teaching you here, pinaghirapan ko po yan. Ginawa kong araw ang gabi para po makuha lahat ng to. Kayo din, huwag kayo sumuko, no? Kung tingin nyo walang kaagapay sa buhay, kung tingin nyo walang naniniwala sa'yo, I am the first person to tell you, naniniwala akong kaya mo to. Naniniwala akong papasa ka sa board examination na to. Naniniwala akong meron kang kapabilidad na ito ay malagpasan mo. Listen, I was once a nobody talaga. Of course, although hindi ko naman sinasabing I am now a somebody, pero ah basta kung pinakamababa sa lipunan yung titingnan niyo, ako yon noon. At kahit ngayon, 'wag niyo akong tingnan na as if, "Sir Melvin 'yan, magaling 'yan." Oh, yeah, I am doing this to help. When I started in 2021, hindi ko in-expect na magiging ganito ang kalalabasan. Dadami ng almost 500,000 na tayo kaya naku Lord, this is something beyond expectation. This is something na at isa sa mga naniwala sa'kin noon kaya ma-shoutout ko nga lang si Sir Jericho. Isa 'yan sa, hindi nagbagong tao na nakilala ko noon na naniwala sa akin na kaya kong tumulong. Kaya thank you, thank you, thank you. So patuloy na tayo 'no, medyo nadamihan po ang aking pagkukuwento. Eh, baka lang kasi hindi niyo po alam kung ano yung background ko kasi bago kayo, eh, mga bagong tinag kayo, bago kayong mga viewers ko. So yun po yung simula ko, yun po yung pinagdaanan ko. Bumalik ako sa pag-aaral 2015 na. So 2011 ako nag-stop, 2015 ako bumalik. Nag-graduate ako sa college 2019. Nag-take ako ng board exam, pumasa ako, tapos nagturo ako sa private school. Ay, no, no, no. Nagturo ako sa private school after I graduated. Tapos nagre-review ako, no? While teaching. Tapos pumasa ako, nagturo ako sa isang university. I was doing the vlogging na, and then hanggang tumigil na ako, na full-time ko na rito, yun, 15 years later, ganito na po ako, 'di ba? How ano,
how unpredictable talaga ang buhay. Yeah. And you have to believe na may kakayanan ka na kung hindi mo man kung hindi man gaya sa akin, ihigit pa sa akin bilang isang teacher, bilang isang tao na naghahangad na makatulong sa bayan, makatulong sa mga bata, makatulong sa komunidad. To become the asset of the community is one of the greatest achievements na pwedeng maiambag nating mga guro. Yan. Paano ka gumaling, sir, sa pagdi-lecture? Dahil po ginawa kong araw ang gabi. Kayo din dapat. Ah, okay? Let's go back to the lecture. Nagiging MMK tayo. Okay, sagot dito, that is La Solidaridad. Ano yung, balik na tayo again, ano yung newspaper ng ating katipunan? Kalayaan. Okay, tandaan niyo po Katipunan, Kalayaan. Ano naman ang newspaper ng propaganda movement? La Solidaridad. Tandaan niyo po yan. Kasi marami sa inyo ang hindi mapagkaiba yan, tapos ang iba sumasagot ng La Solidaridad kahit katipunan yung tinatanong. Who is the um, brain of the revolutions? Tinatanong sa board exam, brain of the revolutions, Mabini. Brain of the Katipunan, that's Jacinto. Tandaan niyo po yan kasi magiging halo-halo yan pagdating sa board examination. El Verdadero Decalogo, that's Apolinario Mabini. Ayan. Next item. What figure of speech is the following? Mercy is a gentle rain that droppeth from heavens. Mercy is actually this is from Shakespeare's ano yun? Merchants of Venice, di ba? Merchants of Venice. Tinatanong din sa board exam, what is the longest play of Shakespeare? What is the longest play of Shakespeare? That's Hamlet. Tama ba? Hamlet. Longest play? Hamlet. Ano to? Ang mercy, kinumpare siya directly to the gentle rain. That is metaphor. Kapag po simile, ano tong simile natin? Ano ba tong simile? May as, may like, okay? Such as and like. Pag gumagamit ng ganyan, simile yan. Hyperbole naman po, pagmamalabis. Onomatopoeia naman po, ito ay mga tunog ng bagay sa paligid. Okay? Tinkle, 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 the rustling of the wind, basta banging of the door, no? Onomatopoeia yan. Pag sinasabi naman nating hate and love, that's oxymoron. Pag sinasabi naman nating this is the beginning of the end, that's paradox. Again, contrasting statement, paradox. Contrasting terms, oxymoron. Pag sinasabi ko namang the crown belongs to the queen, the crown belongs to the queen. Ano sagot? That is metonymy. Magkalayo pero may relasyon. O LDR, parang kayo lang. Ano naman po yung may I ask the hands of your daughter? That is synecdoche, parts of a whole. Okay? Gala tayo, may wheels ako. Di ba? Parang ganyan. That is may car ka. Alam nga naman kung puro ligid lang, puro gulong lang. Di ba? Ganun yon. Ikaw ay may magandang muka na ang tanging ina mo lang ang humahanga. Ano yon? Irony, okay? Irony o pag-uyam sa Tagalog, pag-uyam sa Filipino. Tandaan niyo po yan kasi lumalabas talaga ang mga ganyan. Pag sinasabi ko naman, "Oh, Lucensya, lapitan mo ako." Ano yon? "Oh, Lucensya, lapitan mo ako." That is apostrophe or pagtawag. Okay? Apostrophe or pagtawag. Next, which was not a characteristic of people with teachers always remember na ang board examination is fond of using these negative words. Etong not, except, not implied, least, not part, di ba? So, pag ganyan, i-highlight nyo na agad. I-highlight nyo na agad. So, ibig sabihin, sir, pwede naming sulatan yung booklet namin? Yes, babuyin mo ang booklet mo, okay? You write all the mnemonics of Sir Melvin. You write all the clues na pwede mong makalimutan. So, isulat mo na doon habang fresh ka pa, di ba?
"Sir, paano kung sinabi ng proctor namin, 'wag mong sulatan 'yan, bawal." Sabihin mo, "Puwede naman," sabi ni Sir Melvin, okey? Puwede kaming magsulat, 'wag kayong makinig, again, puwede niyong sulatan ang booklet niyo, okey? Underline anything that you want to underline para maintindihan mo yung tanong. Wag ka na magtanong siguro na baka sabihin kasi na, "Wag kayong magsulat diyan sa booklet niyo," tapos ikaw na hindi naniniwala sa akin, hindi ka nagsusulat. Sayang naman, 'di ba? So, wag ka na magtanong, sulat na agad, okey? Ang booklet puwedeng sulatan pero wag ang Scantron. Tandaan niyo po 'yan, ang booklet po puwedeng sulatan pero wag ang Scantron, okey? Letter A, engaging problems as tasks to be mastered. Okay yan, maganda yan for sense of self-efficacy. Efficient ka nga eh, di ba? Pag sinasabi naman po nating avoid challenging tasks, pag ikaw ay self-efficient, nag-a-avoid ka ba ng mga challenging task? Hindi, gusto mo ng challenging task. O, sir, pupunta ka ba sa C? Pupunta pa ba tayo sa C? Yes, irespeto natin ang letter C. Okay, quickly recover from setbacks. Of course, you are being receptive. Deeper in interest in activities which they participate. Oh, this is also a good characteristic of self-efficient people. Etong self-efficacy, laging tinatanong 'to, 'no, hindi nawawala 'to. Ang minsan dito psychologically healthy person, so, relates well with others, think beyond, his welfare. So, yun yung mga tanungan sa board exam na madali lang talagang sagutin. So, this is letter B, 'no, number 8. What is the pressure exerting in the plasma membrane? Again, 'pag sinasabi nating pressure, that is Turgor pressure. Letter A, again, pressure in the plasma membrane, Turgor pressure. Ayan. O may bacteria. Pag sinasabi natin bacteria, prokaryote or eukaryote. This is a prokaryote. Unicellular or multicellular? Unicellular. Pag sinasabi natin shapes of bacteria, comma, that's cholerae. Pag sinasabi nating rod shape, bacilli, o sinasabi sa board exam, ano daw ang magandang bakterya? Sagot, lactobacilli. Pag walang lactobacilli, sagot, probiotics. Malinaw ba yon? Yes. Pag sinasabi naman po natin spherical, coccus. Pag sinasabi naman nating spiral, spirilium. Okay, madali lang naman yan. Next, number 9. Sir, ano sagot sa 7? Ang sagot po sa 7 ay letter B. You should not avoid challenging task dahil ikaw ay self-efficient. Sir, pag mahirap ang board examination, iiyak na kami. Sir, pag mahirap ba ang board examination, magdarasal na kami ng 10 Ginoo, aba Ginoong Maria. Hindi po, no? Pag mahirap ang board examination nyo this March, aba self-efficient ka. Okay? Self-efficient ka ba? Yes, dahil may techniques tayo. Attend the final coaching and you will see how to answer Prof. Ed questions. Attend the final coaching and you will see how I drill everything about Gen Ed. Lahat ng subject na alam mo sa Gen Ed na yan, sasagasaan natin yan sa 4 na araw na final coaching ni Sir Melvin Jan. Okay? So if I were you, join this final coaching LPT Cuties. Ayan. Join this final coaching mga bebe. Okay, number 8 tayo. Number 8 ba? Number 9? Number 9. Sa pagsusulat, sa pagbabasa at sa paliwanagan, ginagamit ang ano ginagamit diyan? Wika. Wika. O pinagmulan ng wika tayo. Ang wika ay nagmula sa tunog ng iyak ng bata. That's kuku. Ang wika ay nagmula sa masidhing damdamin. Pupu. Ano yung masidhing damdamin sa kantang Dubi-Dubi-Do? Di ba? Parang Dubi-Dubi-Do. That is masidhing damdamin. Pag sinasabi naman nating tunog ng bagay, ding-dong. Pag sinasabi nating tunog ng kalikasan, that's bawaw. Okay? Pag sinasabi naman nating tunog ng mga pangkat etniko ng Pilipinas, tarara bumdiay. Okay? Tarara bumdiay. Di ba? Pag sinasabi naman nating characteristics of language or katangian ng wika, ang wika daw ay nagbabago. Ano yon? Ang wika ay dinamiko, tama? Nagbabago, dinamiko. Ang wika daw ay organisado, masistemang balangkas. Okay? Ang wika daw ay napagkasunduan, arbitraryo. Tandaan niyo po yan ha. Sir, ang bilis mo naman. Iulit lang tong drill na to, di ba? Yun ang mahalaga. Yun ang maganda sa online review. Oh, may guest tayo. Hi, Petty Sipagan. Ano nangyari, ma'am? Baka na-press lang niya. Ayan. So, that is all about language na wika yun, di ba? Punta naman tayo sa next number. Ayan.
Eto, number 18. O, wag na natin pupunta pa ba tayo sa number ano? O, dito na lang. Sige, punta tayo doon. Number 18 na guys. Okay, eto. Number 11. Number 11 ba? Yeah. No. Number 10. Read a paragraph. The brain begins developing in the womb and achieves dramatic levels of growth during the first few years of life. During this time, positive blank, may blank to dapat dito. Positive blank contribute to the building of a strong brain structure. Positive blank, positive experiences po teachers. Tandaan niyo po yan ha. Positive experiences. Okay? Always remember this. Positive experiences. Next, the students request to reset. Oh, student, ilang nag-request? Marami. Students. Wait, mali ang tanong. Okay, may dapat ganyan yan eh. May apostrophe yan dito ha, before the S. Student apostrophe S. Yes, kasi baka malito kayo, no? The student's request, may apostrophe yan dito before the S, that is letter A, is. Okay? Next, number 12. The pen name Mary Ann Evans. So, pag sinasabi natin Mary Ann Evans, this is George Eliot. No? Pag sinasabi natin Edgar Allan Poe, father of detective and horror stories. Pag sinasabi naman natin Samuel Clemens, Mark Twain. Pag sinasabi naman natin Elizabeth Barrett Browning, that is Sonnets for Her Husband. Lumalabas yan 2022. Okay? Elizabeth Barrett Browning, that is Sonnets for Her Husband. Mario's father is an alcoholic, a chain smoker. Nako, maraming bisyo. Pero si Mario is his contrast. Ibig sabihin, walang bisyo si Mario. Again, ang tinatanong dito, Mario's father, maraming bisyo. Si Mario, walang bisyo. Ang tanong, what does this case prove? Ano daw ang pinapakita dito? A, one's value system is acquired. B, one's value system is inherited. C, values are elusive. D, values are genetically passed. Kung tinitingnan natin, letter D and letter B is the same, are the same. Okay? Letter B and letter D are the same. Bakit? Tingnan, inherited, genetics. Father of genetics, Mendel. Ayan, di ba? Acquired? Yes. Okay, that's letter A. Bakit? Yung value system natin, hindi ibig sabihin yung ama natin may maraming bisyo, tayo ay magiging bisyoso din. Di ba? Tulad ko, yung papa ko noon, alcoholic, pero ako hindi ako umiinom. So, again, once value system is acquired, you decide who you want to be. You decide who you would want to become. Okay? So, ikaw ang may pakana sa bukas mo at sa resulta ng board examination mo, ikaw pa rin ang may kasalanan. Huwag mong sabihin, Sir Melvin, hindi ako pumasa. Ano naman ako, nanonood ng drills. Sineryoso mo ba? Nasabayan mo ba yung drills? Ay, sir, may trabaho kasi ako, may anak kasi ako. No. No, do not tell me your excuses. Tell me your solution. Tandaan niyo po yan, ha? Huwag niyo sabihin sa akin yung problema. Sabihin niyo sa akin kung ano yung solusyon mo. 'Di ba? If I was able to make time na magpa-drill sa'yo dito, you should make time also na sabayan yung drills natin. Okay? Nag-self-review ka na nga lang, hindi mo pa sineryoso, no? So, wag ganun, no? Kailangan maging ano talaga, due diligence lang talaga yung kailangan dito. Wag mag-procrastinate. Yun po yung mortal enemy ng ating pagbagsak. Next, what are the numbers? O eto, consecutive daw. Consecutive numbers na ang resulta 91. O, 'di ba? Tinatanong pa ba yan? 45 and 46, letter B. Number 15. A professional teacher should faithfully observe the constitution of the professional organization. A, barangay code. B, code of ethics. Yan, code of ethics. Letter B. Ang tinatanong sa board exam, pag sinasabi natin constitution, that's the fundamental law of the land. Everybody say, fundamental law of the land, the highest law of the land, the supreme law. Okay, next. You won a jackpot prize in lottery. Ano daw yung pipiliin mo na reward? Okay? Again, you won a jackpot prize in lottery. Ano daw yung pipiliin mo na reward? 297 grams, 10 avocados, numbers of atoms gold, 224 moles of gold, or 40 kilograms of gold. Sagot dito, kilogram. Okay?
kilogram. Tandaan niyo po kilogram. Ayan. So letter D. Next. Number 17. The face that launched 1,000 ship. O ang ganda ng taong bayan. Sonnet for her husband, Elizabeth Barrett Browning. Mary of Magdalene, this is the woman in the Bible. Helen of Troy, this is the correct answer. Trojan horse, hindi yan yung sagot. Letter C, sagot natin dito. Number 18. Para makarami tayo, uy, no? Next, which of the powers of the state enables us to impose burden upon persons, property rights, or use and support of the government's discharge of its functions? Okay, tandaan nyo, pag ganito lamang yung tanong, okay, charge of burden, ang sagot natin dyan, taxation. Sir, kailan kami sasagot ng income tax? Kapag eto, charge of burden, nilagyan ng all practicing professionals. That will become income tax. Kailan kami sasagot ng eminent domain, sir? Kapag public use ang tinatanong. Sir, may bahay kami, kinuha ng gobyerno kasi may road widening. Ano ang tawag sa power ng gobyerno dyan? Eminent power. O, wala ka bang magagawa dyan? Wala. Babayaran ka naman. Dapat may fair market value. Tinatanong sa board exam. Ano daw yung binibigay ng gobyerno kapag kukunin yung private property mo? That is just compensation or fair market value. Sir, pag walang imminent power dun sa board examination, ano yung hahanapin namin? Expropriation. Okay? Expropriation. Eto, police power, this is general welfare. Anong clue word? General welfare. Next, number 19. What is the lowest form of learning ng animals? Conditioning. Okay? Lowest form of learning, conditioning. Sinong maalala mo sa reinforcement? B.F. Skinner. Punishment, B.F. Skinner pa rin. Pag sinasabi natin teaching, lumalabas na yan. Anything that goes out, that's higher form of learning. Okay? The Philippines is prone to earthquake. Lumabas to last September, lumabas din. So baka ulitin na naman to ngayong March. The Philippines is prone to earthquakes because it lies in a space. O ano daw? Volcanoes. Okay, volcanoes. Ring of fire, volcanoes. Ang sakit sa mata ng laptop, no? Volcanoes. Next, a salty body of water partly enclosed by land. Sagot natin dito, Gulf. Okay, Gulf. Again, partly enclosed by land, Gulf. Ayan. Fresh vegetables in Caesar salad, dressing, blank, my favorite entry. That is, okay? Is, ayan. Fresh vegetables is, singular in form. Mathematics is, di ba? Many a child is, suki po ang is sa board examination. Which of the following is an organism that feeds on necrotic and decaying matter? Eto, necrotic and decaying matter, this is yeast, okay? Bacteria, hindi po siya. Vulture, hindi po. Ayan. Although ang vulture, kumakain naman, pero tinatanong the organism that feeds on necrotic and decaying matter. Bakit yeast? Kasi siya po ay saprotroph, siya po ay saprophyte, siya po ay decomposers. Di ba? So that's yeast. Ayan. The patient's request, the same kanina, is. A sea is a great body of water. Eto, di ba? O, sa board exam, sir, bakit uulit-ulitin? Minsan kasi sa board exam, uulit-ulitin ng 4 na beses yung tanong. 4 na beses inuulit-ulit. So, huwag kang mag-play safe. Dapat iisa lang yung sagot mo para mataas yung rating mo. Okay? So, to do that, you have to be best prepared. No? Next, number 26. Alin sa mga sumusunod ang di mahalagang salik sa pagtatalumpati? O, eto na naman. Halimbawa, sa lungguhitan, di mahalaga. Okay? Pag di mahalaga, okasyon, mahalaga. Tagapakinig, mahalaga. Pagsasalita, mahalaga. O, di ba? Alangan naman, magtatalumpati ka dyan kung walang okasyon. Alangan naman, kung magtatalumpati ka, walang makikinig. Alangan naman, kung magsasalita ka, hindi ka magsasalita kapag nagtatalumpati ka. Hindi naman ganun. So, again, ang sagot dyan, pagyayabang. Okay? Ano pa? Panggulat. Okay? Again, pagyayabang at panggulat. Next. Number 27. Wika na nabuo ng pagsama-sama ng mga salitang binigyan ng ibang kahulugan at ginamit sa informal na talastasan. Eto, informal na talastasan. Binigyan ng ibang kahulugan. Anong sagot dito? Kolokyal balbal. Binigyan ng ibang kahulugan. That is, nasa na yun? Eto, that is, kolokyal. Okay? Kolokyal. Bakit, sir? Bakit? No, wala kasing balbal dyan. Supposedly, balbal kasi itong ganito no? Kasi ang kolokyal, isang informal na wika, ay,
No, no, ang kolokyal ay isang formal na wika sa impormal na sitwasyon. Pero dahil may clue word na nilagay dun na informal na sitwasyon, o eto na lang yung sagot natin. Okay? Panitikan, pinakamayabong. Okay? Abakada, wala yan. Dialekto, dialect, certain region. Okay? Pag sinasabi nating sociolect, society. Pag sinasabi nating ecolect, bahay. Idiolect, personal. Magandang gabi, bayan. O, idiolect yun. No? Next. Okay, next. Which characteristic, ito na, psychologically, sabi ko kanina, dapat, ano sabi ko dito? May concern sa iba. Okay, next. Letter C. Yan, bilisan natin para makarami tayo, no? Next, Hinduism is the oldest religion founded in the continent of, saan? Saan? Saan sa number one? That's letter A. Letter C, Asia. Okay, letter C, Asia. Pinakamalaking kontinente, Asia. Next, 30. The artistic tradition which past glory. Ano yan? Modern? Hindi naman. Contemporary, modern din yan. Antique, wait, nire-revive ba natin ang antique? Hindi. Preserve nga natin yan eh. Classical. Classical humanist. Okay? Classical humanist. Pag sinasabi natin humanist, that is essentialism. Okay? Sir, bakit wala pa kami nakikitang drill sa ism-ism? Actually, napadrill ko na yan. No? Napadrill ko na yan noon pa. Pero kung gusto niyo i-drill ko ngayon, i-drill ko na po. Brace yourselves. Again, ism-ism tayo. Mabilisan lang. Ang saya, sir. Yeah. Mas maganda kasi mabilis, di ba? Mas maganda sing ganun. Ayan. May bisita tayo. Ayan. Okay, bilisan natin. Ism tayo. Alas 10 na pala. Okay. Sige, bilisan natin. Ism tayo na mabilisan lang. Pag sinasabi natin basics, 3 Rs, liberal arts, humanities. Yun yung clue word sa board examination na lumalabas. Okay? Again, basics, 3 Rs, humanities, most important, liberal arts, that is essentialism. Pag sinasabi naman nating truth will set you free, that's perennialism. Pag ever non-changing ideas, perennialism. Pag sinasabi ko namang evergreen ideas, perennialism. Great books, perennialism. Sir, anong relasyon ni essentialism at perennialism? They are siblings. Okay? They are siblings. Bakit? Teacher-centered sila. Counterpart to it is existentialism and progressivism. Okay? Progressivism, nangyari na ang pag-improve. Before ka nag-improve, pumili ka muna ng gusto mong kung saan ka mag-improve. Say for example, magbasa ako ng comments, anong talent ni Ma'am Jolina Dayon? Oh, anong talent ni Ma'am Jolina Dayon or anong gustong matutunan ni Ma'am Jolina Dayon? Sabi niya, gusto kong sumayaw, sir. Sinabi ko, ako yung teacher. Gusto ko magturo ng math ngayon. Pero dahil gusto mong sumayaw, o sige, mag-practice ka diyang sumayaw. The moment that I gave him or her, Ma'am Jolina is a girl, her, the choice, yun po ay existentialism. Freedom of choice. Pag sinasabi kong gumaling siyang sumayaw, ang tawag doon, anong tawag doon? That's progressivism. Okay? Progressivism. Learning by doing. Pragmatism. Application. Pragmatism. Tandaan niyo po yan ha. Laging lumalabas ang mga ang mga ism na sinasabi ko. Behaviorism. Tandaan niyo po ang environment. Outward expression of behavior. Environment. Okay? Behaviorism. Sorry. Pag sinasabi ko namang study of truth. Study of truth. Epistemology. Tandaan niyo po yan ha. Epistemology, study of truth. Okay? Pag sinasabi ko namang whole being, that's phenomenological. Okay? Phenomenological. Whole child, phenomenological or humanistic. Humanism. Okay? Ano pa bang ism? Idealism. Pag sinasabi natin idealism, that is something spiritual. That is something na enough na sa utak natin. That is something na hindi realistic. Okay? Si teacher hindi nale-late. Si teacher hindi nagbebenta ng ice candy. 'Di ba? Mga ganyan. Teacher mabait,
Si teacher hindi after sa salary. Si teacher gustong pumasa sa board exam para sa bayan, para sa bata, para hindi mag-abroad. That is idealism. Oh, 'di ba? Stoicism naman po, that is accepting something na acceptance, no? Kung nasan ka ngayon. Skepticism naman po pagdududa. Okay? Hmm. Five senses or realism. Okay? Ganun lang po kadali yung isms na yan. Mas okay talaga manood ng live. Kayo naman. Marami akong video doon sa YouTube, no? Teachers, marami akong video sa YouTube, I-view nyo lang. Kahit hindi live, parang nakikipag-usap na rin lang ako, di ba? Kasi naka face to face nyo ako. Mabilis ang ating um, pacing doon. At saka, huwag kayong maniwala dyan sa mga nagre-re-upload ng mga videos ko, ha? Ah, Huwag kayong maniwala, huwag niyong suportahan, no? Actually, nai-report ko na po sa NBI pero hindi pa po, pino-process ko lang po yung application para ano na yan, matrace na yung tao na yan. Let's just report immediately, pretending to be someone and then business and then itag mo yung totoong may-ari doon sa report mo. Okay, teachers, tulungan niyo ako kasi sayang naman, naka-free na nga, inaabuso pa ng iba. Sir, ano naman yung constructivism? Ano yung root word ng constructivism? Construct, di ba? Ibig sabihin, may isang bagong topic or knowledge na gusto mong matutunan. Para matutunan mo ang knowledge na to, you construct meanings out from your prior knowledge. Di ba? O, sinabi, nakakita ka ng ganito. O, ano to? Remote. Di ba? Ang prior knowledge mo, yung 3310 mo na cellphone. Noon, 'di ba? Yun yung cellphone natin. Oh, 'di ba? So may prior knowledge ka all about something na merong hmm, mga i-press na buttons. Prior knowledge, example lang naman yun. So, yung prior knowledge na yon, you will have the idea sa bagong topic na i-open dahil nga meron kang prior knowledge. So, ibig sabihin, you are constructing something out from your background knowledge para matutunan ang bagong skill na gusto mong matutunan. Okay, that's constructivism. Ang social reconstructionism naman, tandaan nyo na lang sa board exam, school of the future, better society, learning to live together, peace education, that is social reconstructivism. Malinaw, may problema sa society na dapat nating masolusyonan. Sabi nyo mahirap, ang dali lang naman pala. O, ano pa yung mga tanong ninyo? Ayan. O, di ba? O, may tinype pa talaga. Gusto ko talaga yung mga ganito, no? Tinype talaga. Ayan. Utilitarianism, ganito yan. Anong pagkakaiba ng utilitarianism at sa hedonism? Actually, they're both anchored to pleasure principle. Pero ang pagkakaiba nila, naghahanap ng rason si utilitarianism. By the way, who's the father of utilitarianism? Board examination question. Sino ang father of utilitarianism? Pag nasagot nyo yan, pang top notcher ang tanong na yan. That is J. Bentham, Jeremy Bentham. Tama? Ayan. Champion of Sinulog. Ay, congratulations nga pala, no, sa inyong taga Canlaon City. Punta ako dyan soon. Jeremy Bentham. Okay, sige, pag-usapan natin. Utilitarianism. From the word itself, utilitarianism. Mga Romans ang ating tatandaan dyan. Romans. Utilitarianism. Magagamit. Utilize. Ibig sabihin, kapag ikaw ay teacher na naniniwala sa utilitarianism, ipapasa mo yung bata dahil tingin mo magagamit niya to sa future niya. Tingin mo mas nakabubuti to sa kanyang kinabukasan. Okay? Pareho silang pleasure. Bakit? Meron kasing threat ang ibibigay sa yung statement dun sa board exam. Sasabihin doon, you are threatened to be papatayin, no? Threatened ka na papatayin na kapag hindi mo ipapasa ang bata. As a utilitarianist,
ipapasa mo, hindi. Ipapasa mo dahil magagamit niya to. Pero kapag punta ka doon sa hedonist, sasabihin mo, ipapasa ko, bakit ko pa isuffer ang threat? Oh, well, kung ang utilitarianism naghahanap ng kintahay alibi, yung hedonist, direct sinabi agad, ah, wala yun. Pasa na yun agad. Bakit ko pa kailangan isuffer ang threat na yan? Di ba? Pag sinasabi naman natin, okay, lumabas sa September, mga types of conscience or degrees of moral certitude. Okay, drill natin. Sinasabi doon na huwag kang magdesisyon kung hindi ka sigurado anong klaseng konsensya yon. That's certain. Pag hindi naman sigurado, that's doubtful. Pag naman po may kasalanan ka pero wala kang nakikita, that's lax. Pag wala kang kasalanan pero meron kang nakikita, that is scrupulous. Pag naman po ikaw ay criminal-minded, that's callous. Okay? Callous. Tandaan niyo po yan. Pag sinasabi naman po nating hipokrito ka, that is pharisaical, okay? Marami kang maling ginagawa, marami kang inaapakang tao, pero tingin mo, tama pa rin yung ginagawa mo, nagsisimba ka pa rin. Board examination question, yung mga Espanyol daw na nangangamkam ng ating mga lupain, pero nagsisimba, they're leading the church, they're leading the government. Ano daw ang kanilang mga konsensya? That is pharisaical, okay? Pag sinasabi naman po nating principle of lesser evil. Okay. Lumalabas to sa board exam. Principle of lesser evil. Ano yun, sir? Binigay ka daw or nilagyan ka daw ng two choices na parehong evil. Ano yung pipiliin mo? Lesser evil. Okay? Example, may nasunog na building. Nasa 32nd floor ka. Instead na mamatay ka dun sa sunog, tumalon ka. What did you do? Or what principle is anchored sa ginawa mo? Ang sagot doon, lesser evil. Tandaan niyo po ha, lesser evil. Ano naman yung principle of double effect? Ano yung principle of double effect? Sir, susuko na ang mata ko. Laban lang, isipin mo, paglabas ng board examination results, wala yung pangalan mo. Nako, natutulog-tulog ka ba dyan? Double effect, listen. Pag double effect, ganito yan. Ang desisyon mo, dapat anchor doon sa mas moral na gagawin na nakabubuti doon sa kapwa. Example kasi dyan yung mercy killing, di ba? Matatapos nga yung paghihirap niya, pero mawawala din naman siya. Yun ay principle of double effect. Okay? Lumabas sa board exam, sasabihin ko na, mercy killing. Ano daw ang prinsipyong nakapaloob dyan? Principle of double effect. Tandaan niyo po yan. What about principle of material cooperation? May threat pa rin dyan. Sinabi dan material cooperation, sinabi, papatayin kita kapag hindi mo ipinasa ang aking anak. Ang sagot dyan, material cooperation. Pero pag sinabi mong ipapasa ko siya kasi type ko ang kanyang kuya. Sana all kuya. That is principle of formal cooperation. Okay? Principle of formal, walang threat. Principle of material, merong threat. Malinaw yun, teachers? Yes, next item. Wika na nilikha at nabuo ng pagsama-sama ng mga eto, that's colloquial still. No? Colloquial number 31. Ayan. That's the earliest form of writing of the Philippines, this is baybayin. No? Pag walang baybayin, alibata. Okay, calligraphy, this is a system of this is an art of writing, no? Cuneiform naman po, this is from Mesopotamia, particular in Sumeria, now modern day Iraq. Pag sinasabi naman po nating Indo-script, India. Pag sinasabi naman nating hieroglyphics, that's Egypt. Next. Famous sculptor of landmarks and structures, this is Castrillo. Tandaan niyo po yan. Number 35, a thin structures essential for cytokinesis. Pag sinasabi nating movement, okay, ito na yung clue word, movement, this is microfilaments, okay, microfilaments. What is vestigial structure? This is the
useless structure. Useless structure. Example dyan, yung coccyx natin, yung nandito sa mata natin, yung mga appendix natin, vestigial structure yan. Pag sinasabi naman natin cilia, hair-like. Cilia, hair-like. Flap-like, epiglottis. Finger-like, villi. What about for whip-like? Flagella, food pipe, esophagus, windpipe, trachea, voice box, larynx. Ano yun, sir? Ulitin natin. Again, hair-like, cilia, whip-like, flagella, flap-like, epiglottis, food pipe, esophagus. What about for trachea, voice, trachea, windpipe, voice box, larynx, finger-like, villi. Ah, ano yun? Ulitin mo lang. Uri naman ta sa gamit sa paghihiwalay ng mga salita at parirala. This is kuwit. Okay? Kuwit. Next. The blank lesson, the moral lesson. Ayan. Letter A. Okay. Didactic literature. Tandaan nyo po, pag may salitang didactic literature, sagot pa rin dyan, moral. Okay? Moral. Next. Yan. Hanggang item number 40 tayo. Which is the brain of the computer? Brain. Central Processing Unit. Ano yung nagpa-function sa computer? Operating system. What is the meaning of RAM? Random access memory. Ano yung ROM? Read-only memory. Ano yung password? This is something that only you should know. Okay? Password, eto lang yung ikaw lang dapat ang nakakaalam. Di ba? Sir, ang bilis po. You can review the video actually, no? So, this is for you guys, no? Wala kayong dapat ipag-alala. Lahat dito nare-review dahil, sir, ayan. Hindi ka ba natatakot, sir, na makriticize ng iba? Do not worry na. Wini-welcome ko po yung criticism ninyo, ha? Kung ano man yung mga, tawag dito, kung ano man yung hindi nyo, I think, akma sa mga natutunan nyo na gusto nyo maklarify, just do it courteously, no? Alam kong delikado yung ginagawa ko rito kasi of course this is public, no? Kapag nagkamali ako dito, delikado ako dito kasi nga po prone to criticism ako pero I don't care, no? I am welcoming everyone na mag-comment kung tingin nyo mali ang tinuturo ko, just present your sources kasi ilang taon ko rin po itong minimaster at inulit-ulit. So kung may mga siguro minimal errors, pwede natin pag-usapan. Okay? Ang iba kasi dinidelete nila para protect na rin sa mga piracies, tsaka baka may mali. Oo, ingat na lamang. Pero ako, I don't care, no? Kung gusto nyong maging critical, pag-usapan lang natin, ha? No? Okay, nadadaan naman yan sa magandang usapan. Oh, di ba? Next, what did Emilio Aguinaldo? Sway of freedom. Oh, di ba? Ano daw ang way ni Emilio Aguinaldo sa freedom? This is armed struggle. Sino pa? Bonifacio armed struggle. Oh, ano ba tong non-violence? Benigno Aquino. Tandaan niyo po ha, non-violence, Benigno Aquino, Mahatma Gandhi. Okay? Pag sinasabi naman po nating eto, tingkol na, onomatopoeia na to. Okay? Last item, I believe tending our ancestral house is the responsibility of my mother and me. Bakit? Kasi nasa hulihan, okay? Mo. Ganito 'yan, teachers. Pag nasa hulihan yung underline, gumamit yan ng me. O, pag nasa unahan, I and ay no, no, no. Pag nasa hulihan, me. Pero pag nasa unahan, I. Meron naman diyan, binigay naman. Okay, so very good at item number 40. 40 items in just 1 hour. Papasa ba? Kaya bang itawa ang word examination? Kaya pa ba? Ayan. Again, sagot. Kaya pa ba? Say yes. Kaya pa ba? Yes. Kaya pa ba? Say kaya pa. Kaya pa ba? Kaya pa. Para sa pangarap mo to. Sabihin mo yes. Para sa pangarap. Yes. Para sa mga magulang mo to. Yes. O, tingnan mo sila. Tulog na sila, di ba? Ikaw buhay pa. O, ganun ang mga nangangarap, lumalaban, ipinaglalaban ang gusto nila makamtan. Tandaan niyo po, ang board examination, para po ito sa mga masisipag mag-aral, para po ito sa mga taong hindi sinusukuan yung mga pangarap nila.
Kasama niyo po ako sa pangarap na 'to, kasama niyo po ako hanggang sa dulo. Iiwan mo man po ako pero kailangan pasado ka na, okey? Hindi na kita makikita sa board examination this September. I don't wanna see your face 'no? Dapat bumalik ka na lang dito para magpasalamat, okay? And I want everybody to type their names with an LPT sa huli. And one, two, wait, wait, wait. Sorry, sorry. I want you to say it as loud as you can. Kahit malalim na ang gabi, gusto ko i-shout mo yan, no? Ilabas mo yan kung gusto mo talagang pumasa. Okay? In the count of three. One, two, three. Say your name with an LPT sa huli. Go! Melvin O. Buracho, LPT. Ang ganda pakinggan. Mas maganda po kapag nagkakatotoo yan, LPTs. Mas maganda po kapag karugtong na talaga yan ang pangalan nyo this March 17. Maraming salamat po sa tiwala at suporta nyo. Go to YouTube. Punta lamang po sa mga previous drills natin. Nag-enjoy ba kayo? Well, nag-impromptu lang tayo kasi yun nga, yung energy ko hindi ko ma-contain kaya nag-live na lang. Bye-bye! God bless you po. See you sa next live. Join the final coaching teachers. You will not regret it. I guarantee you. Marami kayong matutunan. Bye-bye! Oh, pwede ka na matulog. 10:00 na. Bye-bye po.